Mahigpit na depensa, madulas na galawan, kalkuladong counter-punching, mabilis sabay mabigat na left hook at ang pag-iba ng mukha ang taglay na meron ang Mexican undisputed fighter na si Canelo Alvarez. Yan ang ilan sa katangian ng fighter na ito na dahilan na hanggang sa kasalukuyan ay patuloy pa din niyang pinapahanga ang mundo ng boxing. Sa edad na 33 anyos ay malayo na ang narating nito. Si Canelo Alvarez ang nag-iisang naging undisputed sa super middleweight division at tanging si Canelo lang ang nagtagumpay kung pagbabasihan natin sa listahan ng mga naging undisputed champion na may depensa ng 3 beses ang lahat ng titulo. Kung ating tignan sa 18 taon na pakikipaggitgitan at pagalingan sa mga fighter sa iba't ibang panig ng mundo ay nakapaglikom ito ng malinis na record na 60 wins, 39 knockout habang 2 lamang ang talo, na mayagpag at naging kampiyon sa 4 na magkakaibang dibisyon. Champion of the world, Saul! Mula sa welterweight patungong light heavyweight division. Masasabing maaari na nga itong ihanay si Canelo dahil sa kanyang naabot at maaari ding sabihin na mas magaling pa ito sa mga Mexican great boxer. 2019 hanggang early 2022 ay sinakop ng lakas ni Canelo ang boxing nang kinilala ito bilang pound for pound king ng The Ring magazine. At kasabay niyan ay napasama din siya sa listahan ng Forbes magazine bilang high speed athlete sa naturang taon. Kaya tanong, paano kaya naabot ang tagumpay ng kanyang buhay ngayon? Nanggaling si Canelo sa pamilya ng mga mahilig sa larong boxing, kung saan ay 3 umano sa mga kapatid nito ay parehong naging fighter. Sa edad na 13 ay nagumpisang tahakin ni Canelo ang mundo ng boxing nang mapanood niya ang pro debut ng kanyang kapatid. Nabatid na sa loob lamang ng mahigit 1 taon, sa edad na 14 ay namayagpag agad siya ng silver medal sa Mexican National Championship. Naging junior Mexican National Champion siya sa edad na 15 bago tumungtong sa professional boxing na may record na 44 wins with 12 knockouts at 2 losses sa kanyang amateur boxing career. Pagtahak naman niya sa pro boxing taong 2005 ay nahirapan na mahanapan ng kalaban si Canelo. At sa 19 na buwan nito sa pro boxing ay nagpamalas na agad ng lupit si Canelo na pinatulog ang 11 sa 13 na kasagupan niya. Nagpapakita siya ng magandang record sa kanyang nagpapatuloy na karera, kung saan ay nagbitbit na agad ito ng 35 wins with 26 knockouts sa loob ng 5 taon sa edad na 20. Patuloy ang ganda ng takbo ng karera niya at naging mandatory challenger ito ng WBC Junior Middleweight title na dati na panalunan ni Manny Pacquiao laban kay Antonio Margarito. Dahil nga mabilis binitawan ni Pacman ang naturang titulo, pagkatapos ng laban kay Margarito ay nabigyan agad ng pagkakataon na makuha ito ni Canelo. Taong 2011 nang lalong tumunog ang pangalang Canelo Alvarez at umusbong ang kaniyang karera nang mapatapat na ito sa kauna-unahang world title fight. Marso 5, taong 2011 ay nakamit ni Canelo ang bakanting WBC belt na iniwan ni Pacquiao ng talunin nito ang number 4 junior middleweight contender na si Matthew Hatton via unanimous decision. Mayo 5, taong 2012, kasunod ng 3 matagumpay na pagdepensa sa WBC title ay nakatapat naman ito para sa ika-4 na pagdepensa ng kanyang titulo ang dating hari ng boxing na si Shane Mosley. Ganun pa man, kahit nagtamo ng cut sa kaliwang mata sa round 3 dahil sa accidental headbutt ay hindi naman ito ang rason para matalo siya sa laban at nagtapos ang bakbakan nila sa pamamagitan ng unanimous decision na kung saan ay pabor kay Canelo ang desisyon. Samantala na depensa pa ni Canelo ng 6 na magkakasunod ang kanyang titulo hanggang sa umabot na sa oras na magtagpo ang kanilang landas ni Floyd Mayweather Jr. ang tila magbibigay ng leksyon sa kanya at ahad lang sa kanyang magandang record. Setyembre 14, taong 2013 nang magtuos ang dalawa para sa titulong unification fight ng WBA at WBC Junior Middleweight. Nakalasap ng kabiguan sa unang pagkakataon si Canelo kung saan nagmistulang boxing masterclass ang sagupaan. Makikitang nahihirapan si Canelo makapagpatama sa madulas na depensa ni Floyd, samantalang si Floyd naman ay ginagamit ang teknik sa pagbato ng tamang suntok
Karamihan ang sabi ay hindi pa raw gaanong solido si Canelo, kaya ay naging ganun na lamang na mabilis natalo siya ni Mayweather. Kasunod ng pagkatalo niya kay Mayweather ay umakyat na ng middleweight si Canelo at nagtuloy-tuloy ang panghahagupit niya dito. Naitala agad ni Canelo ang tatlong magkakasunod na panalo sa pamamagitan ng impresibong third round knockout ang ipinasaksi nito kontra kay James Kirkland. Nobyembre 21 taong 2015 ay naging kampiyon sa middleweight si Canelo nang biguin nito ang mismong kanyang idolo na si Miguel Cotto sa pamamagitan ng unanimous decision. Nasungkit ni Canelo ang bakanting WBC middleweight title. Mayo 7 taong 2016 ay idedepensa ni Canelo ang kanyang titulo at ang kanyang makakasagupay ang tinaguriang Douglas Chin na si Amir Khan. Subalit inaasahan ng knockout ang aabutin ni Khan bago pa man nagharap ang dalawa dahil hindi daw kakayanin nang babasaging pa nga nito ang bigat ng suntok ni Canelo. Makikita nakakasabay pa si Khan sa mga naunang round gamit ang kanyang speed at footwork, ngunit pagsapit ng ika-6 na round ay dito na ito sumalo ng solidong kanan ni Canelo na nagpatulog sa kanya. Sa mga oras na ito ay sa kanyang panalo ni Khan ay pinaakyat pa ni Canelo sa ring ang karibal niya at parehong kampiyon na si Gennady Golovkin para ipromote ang napipintong paghaharap nila. Ang bakbakan ng dalawang bigating middleweight division ang inaabangan ng mga manunood. Binakante kaagad ni Canelo ang kanyang WBC title at bumalik muli sa junior middleweight at haharapin nito ang kampiyon noon na si Liam Smith, kung saan nagkaroon agad ng cut sa kaliwang mata si Canelo. Round 2 pa lamang, ngunit hindi ito nagpahadlang ni Canelo para pabagsakin niya si Smith at tapusin ang sagupaan sa ika-9 na round sa pamamagitan ng body shot. Kasunod makamit ang WBO junior middleweight ay binakante na din agad ito ni Canelo at handa na siyang makipagsagupaan sa nooy WBO, WBC at IBF middleweight champion na si Triple G.